tungkol doon sa usapin ng merong substance daw in form. Kagaguhan talaga. Gago! Tingnan ninyo mga kababayan, makinig kayo na mabuti. May substance daw in form o meron daw sustansya yung impeachment ni VP Sara Duterte without even giving any evidence. Concrete evidence. Meron daw substance. Pero kung titignan mo naman sa kabilang kanto, yung mga ex-Marines o mga dating security ni Zaldico, merong mga ebidensya, may mga picture, may mga video, merong mga dokumento, may resibo, ika nga. Ayaw man lang entertainin ng Blue Ribbon Committee. Nako. Gago! Hindi po ba malaking katarantaduhan yan? Yung impeachment, walang pinresintang ebidensya, meron daw sustansya o may substance, meron daw laman, pero walang ebidensya. Puro paratang. Kesyo puro pagbibintang lang. Dito naman po doon sa mga ex-Marines na nagsasabi, eto may picture kami. Ni hindi man lang dinggin sa Senado ni Tuta Soto. Gago! Sa pangunguna ni Pinky Lacson. Gago! Ang lupit, di ba mga kababayan? Kung titingnan mo yung comparison. Ngayon, Banat Bay, sandali. Pag-usapan natin, ano ba yung sinasabi mong sustansya na yan? At ano ba yung sinasabi mong walang sustansya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi ipapakita ko sa inyo dito details ng mga nangyayari. Una, tingnan muna natin yung sinabi ni Attorney Powa, yung magiting na abogado ni VP Sara Duterte, kung bakit ang kanilang pinresinta o sagot na sinabi sa Kamara o yung sa yung sa kanilang Committee on Justice ay kini-question yung validity o kini-question yung proceedings o kini-question kung ano man yung nagaganap doon. Bakit kanyo? Ito, panoorin natin na. Ito, napakagandang paliwanag ni Attorney Powa at atin po itong mas ipapaliwanag pa na maiintindihan ng bawat isang Pilipino. Pasok! Magandang umaga, Miss Chacha, at magandang umaga rin, Manong Ted. Good morning. Picture po talaga yan. Audio lang. Audio lang yan. Audio. Good morning po. Sir, siguro simulan muna natin, Attorney Michael, ang sinasabi po kasi kanina kasama namin dito si Rep. Jervy Luistro, hindi na nga po, para po ba sa inyo, ano po ba ang... Sandali, ito ba yung Luistro na may utang kay VP Sara Duterte? Gago! Ang kapal na ng mukha, sabi ni VP Sara Duterte, dahil akala mo kung sino makahusga, pero paalala ko lang Gago! Paalala ko lang. Ito yung umamin na sinabi niyang tinago niya yung asawa niya nung may warrant. Which is mali, bawal, at yan po ay obstruction of justice. Kailan ka nakakita ng isang taong nag-obstruct on justice, siya pa ang namuno ng Committee on Justice? Gago! Only in the Philippines. Yung hindi sumusunod sa batas, ang siya ngayong pinuno ng quote-unquote justice sa Kamara. Gago! Diba? Saka nakakita ng ganun mga kababayan. Aside from that, meron pang aligasyon ang ating VP Sara Duterte na di umano daw ay may utang ang kapal na mukha. Gago! Dahil kinuha daw na abogado yung kanyang asawa at hindi pa nagbabayad. Grabe, no? Laki-laki na ng kinikita ninyo dyan sa Kamara. Hindi ka man lang magbayad. Magbayad ka muna. Hindi ko naman sinasabing wag mong pamunuan yung Committee on Justice, pero delikadesa. Sa bagay, wala nang delikadesa ang mga gobyerno ngayon, ang mga nasa gobyerno. Gago!
O di ba si Marcos nga na sinasabi niyang bawal ang epal sa mga distribution ng mga ayuda pero yung mukha niya nakapaskil. Gago! Hindi lang nakapaskil, naandun pa siya, namimigay. Bawal daw na yung namimigay yung mga politiko eh. Gago! Pero naandun siya. Anak ng weteng, oo. Hindi daw pamumulitika yun dahil siya naman daw ang presidente. Gago! Naalala ko tuloy yung kay Pangulong Duterte noon nung meron pinamigay na cheque tapos gusto mag-photo op nung mayor ba yun o yung governor, malaking cheque na isang simbolo lamang naman. Sabi niya, wag na yan, ano na naman kalokohan yan. Gago! Ganun si Pangulong Duterte. At hanggang ngayon, kung makikita ninyo, sa Davao City, wala ko kayo makikitang pangalan ng mayor doon. Laging from the people of Davao. Ganun Davao City, di ba? Oh. Sandali, alinawin natin na iba yung Davao Oriental at saka Davao City. Ang dami pa rin tatanga-tanga eh. Gago! Lalo na yung isang pangit na vlogger na sumisikat ngayon. Ang pangit siya, kaya sa sumisikat kasi pangit siya eh. Gago! Hindi, walang biro kaya sumisikat yun dahil pangit eh. Hindi naman sisikat yun kung hindi pangit yun eh. Hindi papansinin. Tingnan mo yung mga sumisikat na mga pinklawang, puro pangit. Gago! Alam mo kasi kung gusto mo talaga sumikat, magpakapangit ka. Gago! Di ba? Kaya tuloy siya nasikat ngayon. Ituloy na natin to. Kaya ikaw talaga ba, Natbay? Kapangit mo rin naman Oo, pero hindi ako nagpapasikat. Diba? At least yung pagkapangit ko, cute. Ganon. Di kasi may ganon eh. Di totoo. Merong pangit na pangit talaga. Parang aso. May pangit na pangit talaga eh. Pero may pangit na cute, di ba? Yan naman ako doon sa pangit na cute. Parang aso lang din, di ba? Yung pangit. Pero cute, di ba? Tuloy. Pinaka-importanting punto sana muna na gustong maiparating po ng inyong legal counsel dito sa komite. Kasi tila, iba po yung sinasabi nila sa sinasabi din po ng legal defense ni VP Sara. Opo, doon po sa aming naging consolidated answer ad cautelam, no? Ang talagang major point na gusto nating mailabas dyan o mailahad dyan ay yung kawalan ng ultimate facts, no? Yung sinasabi natin na the complainants failed to allege ultimate facts that constitute yung impeachable offenses na ipinaparatang nila sa ating vice-presidente. Nako, yung ultimate facts kasi medyo technical talaga, no? Kung sa parang legal jargon, kumbaga. Pero para ma-explain natin yan, ang sinasabi po kasi natin is doon sa kanilang naging mga complaints, kung babasahin natin, at least sa aming pananaw, wala po kasi yung mga essential facts para masabi mo na may mga maling nagawa ang ating vice-presidente that will be considered impeachable offenses. For example, nagsabi po sila sa isang complaint that the vice president committed the crime of plunder. Sa crime po ng plunder, meron po kasi mga elements yan. Unang-una, public officer siya. Pangalawa, that because of a series or a combination of overt... Attorney, eto kasi attorney po para maintindihan mo. Hindi mo rin kasi maintindihan eh. Ang mga media, tsaka mga pinklawan, at tsaka mga dilawang tae, wala silang pakialam doon sa mga elements. Ibig sabihin, yung mga factor para isang bagay ay tawaging plunder. Di ba? Kasi sa kanila, basta gagamit lang sila ng salita kasi nadidinig lang nila. Kasi bobo nga eh. Gago! Di ba? Sasabihin nila, plunder yan. O kaya yung mga teroristang makakaliwa, sasabihin nila, may plunder yan si VP Sara Duterte. Hindi nila alam na merong mga elements o requirements to be called plunder. Di ba? O to be called plunderer. Ibig sabihin, meron bang plunderer? Ewan ko kung meron, basta bahala na kayo. Pero ang punto dito, para tawagin mo na isang tao nag-commit ng plunder, ay may mga elements. Hindi nila alam yan. Basta lang sila makagamit ng salita. Alam nyo kung ano yan? Galawang NPA yan. Totoo, galawang NPA yan eh. Kasi ang NPA, basta lang makabanat lang eh. ng propaganda. Magaling kasi sila sa propaganda. 50 years na nilang ginagawa ang propaganda eh.
expert na scholar, PhD, PhD na sila dyan eh. Yung gumawa sila ng kanilang mga sariling terminolohiya. Kaya tingnan mo, lalalim na ginagamit nila kahit hindi naman nila naiintindihan yung mga elements. Acts, no? Or acts or omissions, nakapag-amass, accumulate, acquire siya ng ill-gotten wealth. Ngayon, sige na, nandiyan na tayo, talaga namang public officer siya. Pero pagdating doon sa accumulation, amassing, or acquisition of ill-gotten wealth, wala naman pong nakasulat doon. So, tila sa amin, naging speculative, conjecture, sweeping conclusion. Yan po yung pananaw namin. Ngayon, sinasabi nila, it was a non-answer. Of course, tayo naman, nirerespeto naman natin ang mga pananaw at opinyon ng kung sino man. No? Pero sa atin, doon talaga tayo nanggagaling na anong gusto mong sagutin namin doon sa complaint. Kung ang sinasabi nyo ay gumastos siya ng confidential funds, hindi naman krimen yun. Oo. Kung ang sinasabi nyo ay ang mga, kahit yung infamous na Mary Grace Piatos na parati nilang pinaulit-ulit. No? Yun naman po, kung yun man ay alias, hindi naman po tama po ba o mali po ba, yan naman po ay nakapaloob sa mga intelligence operations, wala naman pong mali doon. Ngayon sinasabi mo, kinubra niya yung pera. Paano niya kinubra yung pera? Wala pong facts na na-allege doon. So, that in itself is a conclusion. May sinasabi po kanina. Nagigets ninyo? Lagi lang, puro paratang lang ika nga. Wala naman silang, paano mo sinasabing plunderer? Paano mo sinasabing nagnakaw? Paano mo sinasabing mali itong paggamit ng confidential funds? Paano mo sinasabing yung Mary Grace Piatos ng paggamit ng alias ay mali? Wala namang laman. So, why are you accusing o sinasabi mong may substance kung wala namang laman? Tama, mali. Bobo nga kasi itong mga ulul eh. Si Rep. Luistro, ayon po sa kanya, yun pong naging sagot nyo, hindi daw talaga, maging yung ibang mga members sa committee, no, hindi talaga directly answering the accusations. It's more of leaning towards mga hindi dapat lang matuloy yung impeachment, pero hindi sinasagot yung mga akusasyon. Sinasabi din po kanina ni Luistro na okay lang naman daw po na hindi mo na magpakita ng ebidensya sa ngayon dahil ang tangi lamang naman na magdedesisyon kung magpapatuloy ang impeachment ay ang members ng committee. Kumbaga, sole judgment ito ng members ng komite. Ano pong tugon nyo doon? Opo. Tama po na talagang sole members ang magiging kumbaga magde-decide kung ito ay iaakyat sa Senado, no? At even in fact kung ibibigay ito sa plenary para magkaroon ng botohan kung iaakyat o itatransmit as articles of impeachment sa Senado. So sa amin naman po, ang talagang punto lang namin doon sa aming naging consolidated answer ad cautelam is wala kaming masasagot dahil ang mga nakapaloob doon ay puro bawang konklusyon lang, no? Pawang haka-haka. Yung mga acts na sinasabi nyo na ginawa niya, for example, the SALN, sinasabi nila biglang nagkaroon ng ill-gotten wealth dahil merong SALN. Parang hindi po namin makita yung logical connection doon. Dahil may pinakita kang SALN, bigla na lang lumaki daw yung SALN at biglang may conclusion of law na ill-gotten wealth yun. So doon lang naman po talaga kami nanggagaling. Oo. Nauna na po kasing idineklara na sufficient in substance, sufficient in form, at ngayon nga sufficient in grounds para magpatuloy ito pong impeachment ni VP Sara. But still, yun nga, sinasabi po ng inyong hanay na hindi talaga ito dapat na magpatuloy. Pero attorney, dire-diretso na po ito sa March 25, I think, will be the first hearing. Ano na po ang susunod na hakbang ng kampo ninyo? Sa amin naman po, kasi po ang pagkakaintindi ko po doon sa rules ng House on impeachment proceedings, pagdating naman po dyan sa hearing na gaganapin, wala pong pwedeng maging partisipasyon ang mga abogado o ang panig ng Vice Presidente insofar as pag nagkaroon ng witness, hindi naman po kami pwede mag-cross-examine to test the credibility of these witnesses, no? So, ang pwede lang mag-cross-examine as far as I understand from the rules ay mga members mismo ng Justice Committee. So, ang magagawa na lang po natin dito ay talagang i-monitor yung developments at to ensure that in every stage of these proceedings, protektado ang karapatan ng ating Vice Presidente. Pero kung sakali, Attorney Michael, na ipapatawag po kayo doon, maging yung iba, si VP Sara, is she willing to go doon po sa mga... Ako, sinagot na nga eh. Sinabi na nga,
Anong sense ng papatawag kung hindi naman din pwedeng magsalita yung abogado? Tama, mali. Alam mo, meron nga nagsabi, ituloy nyo na yan nang matapos na yung kahayupan ninyo. Susunod na hearings na gagawin itong Kamara? As akin naman po, if you were asking about me, no, as a witness, wala naman pong problema. Ngayon, bilang abogado, I think wala namang point na pumunta pa ako doon bilang abogado dahil I think nasabi na rin ng ating kagalang-galang na chairperson na the duty of the lawyers there or the participation of the lawyers there would only be to assist yung kanilang client, which is the Vice President. Ngayon, pagdating kay Vice Presidente, hindi pa namin na pag-uusapan ng masusi yung itong bagay ng pag-a-attend niya ng mga hearings. But definitely, kung mag-a-attend man siya o hindi, this will be based on the advice of counsel. Titingnan natin kung may advantage ba na mag-attend o hindi dahil nga hindi naman pwedeng kami mismo ang magtanong to test the credibility ng mga witnesses na i-represent ng mga complainants. Oo, kasi Attorney Michael, kaya ko yan natanong kasi di ba po nagsampa kayo ng kaso kay Madriaga. Kasi kung sakali man mangyari ito na ipapatawag kayo ng Kamara, may mga accusations po kasi si VP Sara na si Madriaga kasama halimbawa dun sa Kidnap for Ransom group, kung maipapatawag kayo, at least may explain nyo, maipapakita nyo po yung mga ebidensya na hawak ninyo. Ano po sa tingin natin dyan? Ano nyo mapapakita kung hindi nga sila papayagan din magpresenta? Ang problema po kasi namin doon is kung ipapatawag man si Mr. Madriaga. Ang tanong pwede ba kaming magtanong kay Mr. Madriaga? Yun ang problema. Walang cross-examination na magaganap doon. 'Di ba? Walang cross-examination. Magaganap na lang yan sa impeachment court. Pero doon sa Kamara, wala. Kung isang malaking moro-moro lang ang mangyayari doon. Gago! Hindi rin naman, hindi ba? That under the rules, bawal kami mag-cross-examine. So, it's a bit one-sided to be... Sobrang one-sided yun, Brad. Tangina, nagpatawag ng witness, tapos lahat ng sabihin niya will be taken as gospel truth. Tapos hindi nyo man lang pwedeng tanungin. Anong klase yun? Ba't pa kami pupunta? Kung hindi naman na... Yun ang hindi natin maintindihan doon sa rules na yan eh. Bakit ka pa pupunta kung hindi ka rin naman pwedeng magsalita at magtanong at kung usisain yung mga pinaparatang sa'yo? Tama, mali? to be blunt about it, no? So I don't see the point really. But again, that is just my personal opinion Yes. on this matter, no? I will have to talk to the Vice President regarding that. So you feel, Attorney Michael, that it will not be fair? Kung sakali man ito, And I don't magdire-diretso want na. I don't want to say that it will not be fair because ang disposition ko parati even from my earlier interviews kahit noon pa ay let's always give our lawmakers the benefit of the doubt I that they don't will like. do their function. Hindi, ayoko. I will not give them a benefit of the doubt. Wala na silang credibility, Attorney Pau. Di ba? Ay, POA pala, Pau tuloy. Attorney POA, wala na po silang credibility kaya we will not give them benefit of the doubt. Kasi nga, eto na lang may akusasyon sa kanila na noong time ng impeachment, may natanggap silang mga pera. Yung mga pumirma, hindi lang, tandaan ninyo that accusation does not only comes from the ex-security aide of Zaldico. Iyan po ay nanggaling na mismo doon sa kanilang kaalyado na si Tiangco. Yung kanilang kung dugong pulahan, yun ay kamag-anak pa ni Marcos. Yun nga mismo, nabanggit niya na nagkaroon daw ng konting abutan nung panahon ng pirmahan ng impeachment na hanggang ngayon hindi pa daw naibibigay. So doon pa lang, wala nang credibility to mga tarantadon to. Paano pa kaya? Di ba? Paano pa kami magbibigay ng benefit of the doubt? Sorry, Attorney POA, kinontra kita dito. Pero kasi alam ko naman mabait ka lang dahil abogado ka. Pero hindi ako abogado, kaya pwede ako hindi maging mabait.
in accordance with their conscience and kung sa constituents nila, no? But again, kung ganun ang sinasabi ko lang is kung ang rules ay nagsasabi na ang panig ng Vice Presidente, meaning us being her defense counsels, cannot test the credibility of these witnesses that they will be presenting because we cannot cross-examine, ano pa po ang magiging partisipasyon natin doon, hindi ba? Okay. Opo, so pwedeng mangyari na mag-waive na rin ng right to appear and face the accusers nitong si VP Sara sa magiging Matik hearing yan. ng Matik. Committee on Justice, Attorney Powa. Manong Ted, I have to be candid about it. That is a possibility, pero ayaw kong magsabi ng anything definite because as the proceedings go, if things develop, kung natingin namin kailangan niya mag-appear, papayuhan namin siyang mag-appear. Opo. Doon po sa pagkakataong yon na kaninyo haharap si VP Sara, pero hindi naman siya papayagan siya siguro na mag-cross-examine ng mga testigo laban sa kanya. Kayo mga abogado, bubulong lang sa inyong kliyente. Kumbaga po, kung sa panig po ng, sabi nga ni Chairman Luistro, para itong fiscal muna, di ba? Pag-establish po ng probable cause eventually, parang hindi nga lumalabas na even playing field. Hindi ho ba? Basically, sa yung pag-analisa. Yeah, well, sa totoo bilang abogado, syempre po, pag tayo po ay nasa preliminary investigation, hindi naman po talaga nagko-cross-examine ng mga abogado. Although, pwede nating idaan ang tanong natin sa mismong fiscal or sa prosecutor. Well, dito, hindi po ganun. No? Dito kasi, only the committee members can ask. So, yun nga po talaga, I would tend to agree. Parang, ano ba ang advantage kung pupunta si ang Vice Presidente doon? Tapos, hindi naman natin ang credibility ng mga maninira sa kanya, for example, hindi ba? So sa atin, we will have to really monitor the development, see kung may advantage. Kung may advantage naman po, wala naman po problema, we will advise the Vice President. Of course, ultimately, it will be up to her. But sa atin, sa ngayon, syempre, we are concerned with protecting the rights of the Vice President. Yun po ang trabaho namin bilang abogado. But Manong Ted, ko lang, nasabi nyo kasi na, and I agree with the Honorable Chairperson, na parang preliminary investigation ang mangyayari sa harap ng piskal. Pero tandaan natin, in the determination of probable cause, ano bang ginagawa ng mga prosecutor or mga fiskal? Hindi ba they are confined to the four corners of the complaint and attach pieces of evidence? So dapat doon maging basehan. Ngayon, kung overwhelming yung evidence, edi madaling mag-determine ng probable cause. But, we're hearing all these statements about issuance of subpoena and all that. While we will not comment on that yet dahil titingnan muna natin yung subpoena, unfair naman kung magsalta na tayo doon. Pero kung overwhelming ang evidence, bakit may ganito pa? Hindi ba? Kanina nga po, ang una kong punto ho kay Chairperson Luistro, yung claim nga ninyo na nasaan ang ultimate facts dito. At ginawa ko pong halimbawa, yung pong usapin ng unexplained wealth, no? And vis-a-vis disal and irregularity, yung hindi pagkakatugma ng kita sa umano'y yaman. Kasi po, di ho ba ang inyo pong argumento nga dito, nasaan ba dito yung ultimate facts? Gayong lumalabas na wala pang ebidensyang hawak eh. Hindi ho ba? Ang sinasabi, hihingi pa lang ng bank records o maging AMLAC records or even nga yung BIR records. Ito nga yun eh, sinasabi na kagad nila na kesyo nagkamal ng pondo ng bayan. Di ba? Pero wala pa. Humihingi pa nga lang eh. Putang ina, paano mo masasabing nagnakaw na kagad? Di ba napakagago lang din eh, no? So, natanong namin siya tungkol doon sa puntong yon na kumbaga lumalabas nga na dapat evidence muna bago yung hearing, di po ba? Ito nga po kasi sui generis attorney. At dito, ito ho ang sinasabi na ang magagawa ng komite ay bigyan po ng pagkakataon ng subpoena ang magmomosyon ang isang miyembro para maglabas ng subpoena to require the banks or even AMLAC or BIR to produce the records of the Vice President. And that's the process, attorney.
Well, yun nga po, no? Although naintindihan natin na sui generis ito, syempre po, lahat ng ginagawa natin dapat naayon pa rin sa batas at sa ating mga rules. Ngayon, we do not agree na pwede yung accusations first before evidence. Diba? Dapat, bago ka mag-accuse, meron ka ng ebidensyang hawak. Yun. Hindi naman tayo pwedeng mag-aakusa na lang tayo, maninira tayo ng tao, tapos bigla tayo maghahanap ng ebidensya, hoping na sa paghahanap natin, there is something incriminating that will suddenly come out. Hindi ba? So yun po talaga yung posisyon namin dito. Ngayon, despite all of that, we respect the processes, we respect the Committee on Justice. So tayo naman, ika nga, hindi kailangan sumagot ng Vice Presidente dito, pero we found the need to answer, albeit ad cautelam, para lang ma-point out yung nakikita namin na walang ultimate fact. Pero yun lang po, i-monitor lang natin yung development. Okay. Sige, so you will monitor the development. When will you approach the High Court? Ano ho ang mga pagkakataon o senyalis nito? Because dito ho sa inyo pong answer, meron na ho kayong mga pinupunto na hindi po pagsunod sa due process. Opo. The option to go to the Supreme Court is always there, no? There's always that possibility. Pero sa ngayon, hindi pa ako makapagbigay ng definite. Kasi titingnan natin kung merong mga sa tingin natin ay maling na gawa dito sa committee. Siyempre, gusto natin bigyan chance sa committee muna natin ilatag yan na mali po ito, no? That we agree, that we oppose Okay. mga ganitong bagay. Opo. Ngayon, kung hindi pa rin kami pakinggan, then maybe that would be the appropriate time. But yes, there's always that possibility. We are not denying that. Pero kung kailan yon, I think we'll have to wait and see. Wag na lang talaga kayo pumunta. Moro-moro lang yun eh. Alam mong gagawin lang nila doon, kukuha lang sila ng mga salita laban kay VP Sara Duterte. Dali na lang talaga sa dali na lang talaga sa Senate para tapos na usapan. Impeachment court na lang kasi doon meron ng mga abogado na makakapagsalita, makakapagtanong sa mga witness na nag-aakusa, di ba? Yun eh. Kasi nga, ako, personally, we'd like to give the committee the benefit of the doubt first, na maging impartial. Okay. Nako, imposible impartial ang mga animal na yan. Imposibleng impartial yung mga yan. Attorney, wag na ho kayo mag-isip ng gayaan. Napaka-imposible po niyan, attorney. Yung pong resignation na sinasabi, kasi nga napag-usapan niya, sinagot po ni Chairman na kahit na mag-resign siya, mukhang itutuloy ito kung gugustuhin po ng majority ng mga members. Ano ho ba yung resignation aspect na ito sa panig po ng Vice Presidente para humatigil na ito and then hindi humantong eventually nga sa usaping political na ang decision dito sa kahantungan ng kanyang impeachment? Opo, yung punto po ng resignation ay hindi namin napag-uusapan ng Vice Presidente, no? Because ang Vice Presidente natin, sa pagkakakilala ko sa kanya at sa mga naging pag-uusap namin, ang iniisip niya parate ay yung 32 million na mga kababayan natin na bumoto sa kanya. So, yung resignation... Ay, naitanong din natin yan. And very consistent ang sagot ni VP Sara Duterte. Kasi iniisip nung iba bago daw ma-impeach, tuluyan magre-resign si VP Sara Duterte. No. As a matter of fact, sinabi niya nga isipin nyo to, nung tinanong namin siya, pwede naman siyang manahimik doon at hindi mag-resign bilang DepEd Secretary. And definitely hindi siya mai-impeach dahil siya po ay nasa panig ni Marcos, ni BBM. Pero pinili niya pa rin mag-resign dahil hindi niya gusto yung pinapagawa sa kanyang pirmahan, yung mga pondo para sa mga congressman, di ba? Pinili niya yun. Pero alam niya ang kapalit doon, impeachment. Ginawa niya pa rin yun. At syempre, nung tinanong din natin siya kung okay lang ba na meron bang posibilidad na mag-resign na lang, wala sa utak niya ang mag-resign. Dahil nga doon sa bumoto, milyong-milyong bumoto sa kanya, hindi siya magre-resign. 'Di ba? So hanggang kaduluduluhan, alam niyan tama siya. Alam niyang yung kanya sinasabi, may pinaglalaban talaga siya.
Kaya hindi siya magre-resign. That's really not on the table at this point. Hindi namin na pag-uusapan po talaga yan. So tayo, ano lang tayo, kumbaga, kung ito man ay hahantong sa Senado, lalaban lang po tayo doon at papakita natin na talagang baseless itong mga nireklamo laban sa kanya. Hindi ho ba sabi nga maghaharap ng ebidensya ang mga complainants and then yung ilang pong kongresista na naging endorser ng complaints. Kayo ho ba maghaharap din kayo, di ba, ng inyong ebidensya, testigo, supposed to be? Sa ngayon, hindi ka pa po masasabi dahil nga ang tingin ko napaka-hirap naman magharap ng aming testigo tapos we cannot direct or cross-examine yung aming direct yung testigo namin at hindi namin ma-cross-examine yung testigo ng kabila. So sa ngayon, we'll have to really look into that. No? Okay. Tingnan muna natin kung ano ang takbo ng mga hearings. Nasa inyo bang kaisipan na gawing testigo si Toby Chanco? Pabor sa Vice Presidente? Hindi po namin napag-uusapan. Wala po kami napag-uusapan na ganyan, sir. Pero narinig niyo po siya sa kanyang pahayag ngayon, bagamat walang pinapangalanan, pero mabigat yun na itong impeachment proceedings ay nahahaluan po ngayon ng mga deals umano para ho pumabor sa impeachment ang ilang miyembro ho ng komite o maging kamara dahil doon sa mga pending case nila sa flood control scandal. Nako po. Opo, narinig na rin na po natin yung mga balita na yan, pero katulad ng sinasabi po namin na we are opposing yung mga speculations na nilagay nila sa impeachment complaints nila, I myself and the defense team would not also want to speculate kung totoo o mali yun, o hindi totoo yun. No? So, in fairness to our government officials, medyo unfair naman siguro kung pati kami mag-speculate rin sa mga ganong bagay. Okay. Oo, yan ang sagot ni Attorney Michael Powa. Oo. Sige po. So, kumusta ho nga si VP Sara, Attorney? Okay naman po. Talaga naman pong si VP Sara, as you know, sanay na siya sa ganito. Ilang taon na rin yung mga political attacks laban sa kanya. So, masasabi ko na in good spirits naman po siya. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho niya. Although, syempre, nag-uusap kami tungkol sa kasong ito. Hindi naman natin i-deny yan. Pero ano lang po siya, no? She seems to be more concerned doon sa services na inibigay niya. Lalong-lalo na ngayon nga. Parati niyang sinasabi, tumataas sa mga bilihin. So, she's finding ways kung paano siya makakatulong. Opo. Kasi sino ba ang kanyang spokesperson po na maaari po namin matanong? Kasi halimbawa ngayon, Ako na lang sasagot. Biro lang. Ang spokesperson po ni VP Sara Duterte ngayon po ay walang iba ko hindi si Sir Jack. Ang pangit siguro, no? Para yung mga nagtatanong na balasubas, yayariin eh. itong usapin po ng fare increase binawi ni Presidente. Itong usapin po ngayon na higit na po 40 pesos ang inumento. Sir Ted, magantay ka na lang sa interview namin, ha? Tatanong na lang namin yung mga tanong mo. O gusto mo, email mo yung mga tanong mo. Susubukan namin pagka nagkaroon uli, itatanong namin, ha? Po sa presyo ng diesel, yung kanyang mga kaisipan, kung siya Presidente, paano niya ito ma-manage? Wala kami makausap po eh. Kami sabik na mapakinggan ang kaisipan po ng Vice Presidente kung paano niya ito susugpuin. Kasi kayo, binabaluktot ninyo yung sinasabi, kaya ayaw niya magpa-interview sa mga media. Hindi naman particular to si Ted Pailon, ha? Pero ingat na ingat din si VP Sara Duterte, binabaluktot yung mga sinasabi niya. Kung hindi man binabaluktot, yung iba naman, payroll, alam naman natin na deliveran ng pera. Hindi to si Sir Ted, pero yung iba, kaya ilag si VP Sara Duterte sa mga media. Siya Presidente. Opo, sa ngayon po, I'm not sure kung accurate yung sabihin ko, pero sa pagkakaalam ko kasi wala po siyang spokesperson sa ngayon. Papa-interview naman siya at naglalabas ng mga statements. Sa Banatero siya nagpapa-interview. Sige na, wag nang Meron mang mga ganyang tanong, maaari naman pong itanong dun sa, meron po kasing GC ang OVP, part
yung programa nyo. So, kung meron mga tanong, tingnan natin kung makakapaglabas siya ng statements. Pero Opo. ito po isang bagay rin na i-discuss ko sa kanya pag nag-usap kami. Okay, sige po. So, muli kaming tatawag, attorney, para po sa panig ng Vice Presidente kasi nga kami obligado rin po tanungin po ang mga nasa komite, ang ilang complainants, but definitely po, the side of the VP must be heard. Attorney. Thank you po. Yes, sir. At as you know, parati naman po ako, basta available po ako, and I really try to make myself available. No? Dahil importante din naman po talaga ang marinig ang panig namin at nagpapasalamat ako sa inyo po at parati niyo akong kinukumbida. Makakaasa po kayo. Opo, salamat na marami at sabi nga ni VP, syukran. Thank you po, sir. Ayun, ayan kayo kasi ganyan kayo eh. Minsan talaga condescending kayo, lalo na actually si Sir Ted naman, maganda naman magtanong ito eh. Very pero kasi yung kasama niya na isa, medyo may opinion na kaagad. Alam mo, kung kayo ay nagki-claim na media, journalist, broadcaster, dapat wala kayong opinion na agad bago nyo pa ini-interview yung inyong guest. Ang problema yung yung chacha na yun eh, medyo meron na kaagad impartiality, ika nga. May kinikilingan na kaagad, may bias na kaagad. Paano naman magpapa-interview sa inyo? Kung wala sana, maganda eh. Oo, kung honest to goodness naman kayo, okay. Kaya lang wala eh. Kung gano'n ang nyo, mahirap talaga magpa-interview. Kayo, mga banateros dyan, na mga nakikinig sa atin dyan, nais nyo bang ma-interview si BP Sara ng mga media? Yes or no? O gusto nyo sa banateros na lang magpa-interview si BP Sara Duterte? I-comment nyo nga dyan sa baba. Nang malaman natin ang pulso ng mga netizens. Kasi alam mo, yung pulso ng netizens hindi lumalabas pag sa media. Pero dito, hindi pinakikinggan. Lagi na lang yung mga troll ang kanilang... Isipin mo eto, kaya nabibuisit din yung iba. Mantakin mo yung mga vlogger na wala namang kakwenta-kwenta, walang ka-traction, walang followers, wala lahat, pangit pa. Gago! Yun ang binibigyan nyo ng timbang o ini-interview ninyo. Diba? Tapos sasabihin ninyo, hindi kayo bias, hindi kayo kumikiling. Pero yung mga walang kakwenta-kwentang pareho ninyo ng prinsipyo at pananaw sa buhay, politika, yun ang ini-interview nyo. Siyempre, mabibuisit din naman yung mga politiko. No wonder, nabibuisit yung mga politiko. Tama, mali. Kaya, magbago muna kayo. Gago! Hindi ako kasi, pagka nag-interview naman tayo, tinatanong naman natin yung mga hard questions, di ba? Nagtatanong tayo ng mga mahihirap sagutin. Pero at least, hindi tayo nag-i-interview para maghanap ng butas. Kasi yun yung ginagawa ng mga naghahanap ng butas.